magandang imahe, ako po ay humihingi ng paumanhin. Okay? O sa pagkakataong ito mga kapatid, sa video natin, ating tatalakayin itong nangyaring public apology, di ba? Humingi ng sorry si Miss Michelle Japena, kaanib ng isang sa Iglesia ni Cristo, natatag ni Felix Manalo. Humihingi siya ng paumanhin sa mga salitang binitiwan niya, lalo na sa pagsagot niya sa akin. Mga salitang hindi talaga kaya-aya at hindi nararapat. Ngunit, kahit may paghingi ng tawad, pansinin ninyo, hindi pa rin natigil yung kaniyang mga banat. Di ba ang tunay na kahulugan sa public apology ay may kasunod na yung pagsusori, at kung may kasunod itong iba pang mga paninira, ano ang kabuluhan sa public apology? Ang nagsulat, ang pasugo nyo ay, ito ang sumulat si kapatid na Leopoldo Aguilar. Okay? O, nakalagay dito, ang kasaysayan ng Iglesia ni Cristo. Ayan, o. O, pamagat pa lang po, di ba? Ang kasaysayan ng Iglesia ni Cristo. Pero pinagpipilitan mo, Iglesia ni Crisbo. Gusto mo po ba kaming gawing bobo? Ayan. Dito po, actually, dito, ako bilang isang tao po ako at gusto kong maging magandang halimbawa. Hindi po ako nahihiya na kung nakapagsalita man ako ng salitang ganyan at kung magiging kasiraan sa magandang imahe, ako po ay humihingi ng paumanhin. Okay? Tatalakayin natin ito mga kapatid, samahan niyo ako. Kumusta? Welcome. At inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. At kung saan man kayo nakabase ngayon na nagsubaybay sa atin sa iba't ibang bahagi sa ating bansa, o kaya sa iba't ibang bahagi sa ating mundo, lalo na sa ating mga kapatid na OFWs, inanyayahan natin na i-comment ninyo kung saan kayo nakabase para alam natin kung saan nakaabot ang videong ito. Welcome sa ating live streaming. Bahagi lang muna, nag-react si Miss Japina noon, bakit daw hindi inuubos yung pagsagot natin sa kanyang video. Pero ngayon bahagi lang muna, no? At ating sasagutin itong pahayag niya, and then pasok tayo sa punto por punto. Dito, ay, di ba, ganyan sila manalita. Na may personal sila. Ako din po, sinama mo na sa content mo kanina. Ako po nagpapaliwanag lang, Sir Wendell. Okay, so mapansin ninyo na nagreklamo dito sa kanyang live si Miss Japina, sinama ko na siya sa content daw. Pero sa unang bahagi sa kanyang video, siya ang nanawagan. Diba? Napakalinaw. Sagutin mo ako. Oo. Napakalinaw na ikaw mismo ang nanawagan sa live mo na sagutin kita. Diba? So, kapag ang isang tao ay kusang nag-anyaya ng pampublikong sagot, abay, automatic kung papasok diyan ang pampublikong talakayan. Hindi sa pribadong usapan, di ba? Panawagan niya kasi na dapat sagutin daw. So, kaya paalala lang, kung ikaw ang unang nanawagan sa publiko, abay, inaasahan talaga at makatuwiran na isama ka sa usapan. Dahil ikaw ang unang
nagkuha sa video, at nanawagan pa. So ang pagreklamo matapos sagutin yung kaniyang panawagan, di pa ba double standard na yan? Pag-iwas ng pananagutan, hindi pang-aapi itong ginawa natin. Paglilinaw lang. No, pero bahagi lang muna ang ating sasagutin dito. So, kung gusto mo, pwede man kitang gawa ng maikling bersyon sa pag talakay. Ito lang muna dahil papasok tayo sa punto por punto. No? Late na tayo, galing pa kami sa simbahan. At sabi niya, hindi ang kabuuan sa video niya ang tatalakayin natin, ha? With all due respect po. Nagpapaliwanag lang po ako at sumasagot, pero hindi po kita binabastos dito. Oh, so, yan. Hindi kita binabastos dito. No? Pero, sa unang bahagi sa video niya, malinaw. Yung pang-insulto na pahayag na tinatawag niya akong Mr. Tampered, gaya ng ibang mga INC. So, di ba, ang pagtawag ng ganitong label ay personal na atake. Yung pagpaparatang na wala namang batayan. So, ikumpara sa mga aklat na ginagamit nila at pinaputol-putol ng mga ministro. So, kung tunay na walang pambabastos, bakit may pang-iinsulto, di ba? Ang salungat na salita, salungat na gawa ay malinaw na indikasyon sa tinatawag na dumbling pamantayan, double standard. Hindi maaaring sabihin na hindi kita binabastos kung kasunod sa kaniyang mga pahayag, yung mga paninerang pore at atake personal sa pagkatao. Diba? So, napakalinaw yan. Tinatarget. Hindi ang argumento ang tinatarget, kundi ang pagkatao. So, tama ba na sinabi na hindi binabastos pero paulit-ulit yung kanilang mga pahayag na Mr. Tampered, pero umaanid din sila sa Tampered na sekta. Yun, nasaktan daw umano siya. Nasaktan daw umano siya. Oh. Kaugnay dyan. And then, ayon pa ni Miss Jopina, Napaalala ko lang po sa'yo na kung anong ginawa mo sa iyong kapwa, pwede ding gawin sa'yo. Dahil tao nga po tayo may silakbo ng damdamin, hindi tayo nilalang na perpekto. Lahat po tayo makasalanan. Pero pwede nating itama yung mali. Pwede tayo maging magandang halimbawa. Di ba? oh, yan. Wala tayong tutol diyan, no? Tama yung sinabi mo na lahat ng mga tao ay makasalanan at pwedeng itama ang mali. Walang tutol diyan. Pero kung lahat na tao ay makasalanan at pwedeng itama ang mali, malaking problema sa argumentong ito. Bakit? Kung kaya at dapat itama ang mali, di mo ba naisipan bakit nananatili kayo sa isang iglesia na malinaw na itinatag lamang ng tao? Na walang kaugnayan sa iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Tandaan natin, ang pagsisisi ay hindi pag-amin ng kasalanan lang, kundi pagtalikod sa mali. Dahil ang pagpili ng mali at kamalian ay isa yang kasalanan. Ang pagbabago, hindi lang yan masukat sa salita, kundi sa desisyon at kilos. Mananatili ka ba sa siktang tataglang ng tao at walang kaugnayan sa tunay na iglesia? So, kung alam mong mali ang aral, mali ang doktrina, mali ang itunuturo, lalo na sa likas na kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo, ang patuloy na pananatili sa naturang sikta
na nagtuturo ng kamalian, yon ay hindi na kahinaan bilang tao, kundi ito'y pagpili na. Oh. So, tuloy pa natin bago tayo papasok sa punto por punto. Ba? Sinasabi mo ay pinepersonal na nila ako, pati si Sis Michelle Japina, 'di ba? Ilan sila na may personal na sa akin, hindi ka po namin pinepersonal. Syempre po, hindi po maganda yung nadinig namin at nasaktan mo yung aming damdamin. So bilang isang tao, So, kayo mga kapatid, di ba? Napansin niyo man, mula pa sa iba't ibang mga INC, pag sila'y sasagot sa akin, pawang meron talagang ad hominem. No, tinawag pa ako na matandang dragon daw ako, no, sa grupo ng The Revealers na NC. Oh. Tampered at iba pa. Bakit? Di nyo ba kaya na sagutin yung argumento? So, ngayon, ayon ni Miss Japina, hindi daw siya namimersonal. Pero, nakalimutan yata na kung ano ang tawag ni Tinig ng Karunungan sa akin, yung sinabi niyang tampered, yun din ang tawag ni Miss Japina sa akin sa unang video niya. Kaya, ang pagtawag sa akin ng tampered ay malinaw yan na personal na atake at hindi ang argumento mismo. Ang personalization ay hindi lang ito kaugnay sa mga pagmumura. Ito rin ang paglipat ng negatibong etiketa sa pagkatao o integridad ng pag-uusap sa halip na sagutin yung issue. So, kung hindi pa may personal yung tinawag na tampered, ano yan? So, kapag sagutin nila yung lohika, yung ebidensya, yung argumento, iba ang kanilang tinitera. No? Kung mapansin ninyo, grabe itong si Cesar Sinita, pero sagutin natin muli si Cesar Sinita. Grabe din yung grupo ng The Revealers, di ba? At kinopya ni Miss Japina. So, sagutin dapat din niyo yung lohika, yung ebidensya, yung argumento, hindi yung atake personal. Yung tinatawag na ad hominem fallacy. Bakit? Kung may patunay, halimbawa, sapat na bang patunay yung pahayag ni Parva sa debate namin dahil di makita sa kanyang Biblia tampered? Samantalang, yung mga aklat na binasa ni Parva na nabuking natin at ipinakita, ang nakasulat, binago talaga niya kahit hindi yun ang nabasa? Oh, di ba? Kaya, sa ating pagsagot dito, ang layunin natin na sana mabuksan ang isipan. Oh, mabuksan ang isipan sa bawat isa, mga kapatid. So, sa pahayag ni Miss Japina, dito, meron pa siyang parang idadamay pa ako. Bakit? yaman, sumasagot din. Again, sino man po sa atin ng tama, hindi pa rin po tama ang ating mga ginagawa. Dahil pare-parehas tayo mapagtungayaw. Pare-parehas tayo nagkakaroon ng mga pagbahabahagi. Di po ba? Dapat po sa atin spread love and peace. Oh, yun. Oh. So, dito sa pahayag niya, idadamay na niya ako na nagsasabing pari-parihong nakakahiya ang ginagawa natin. Pareho-pareho daw ang ginawa namin. No? So, hindi patas yung pahayag na yan. Una, sila ang nag-atake personal. Ang pagbabahagi ng opinyon at pagsagot sa kanilang pahayag na nawagan sagutin mo ako,
yun po ay pahayag, ay hindi yan nakakahiya na pahayag, di ba? Sinagot lang natin, walang atake personal. Ito ay lehitimong bahagi ng malayang pahayag. Hindi maaring ipantay ang maayos na paglatag ng argumento sa mga pahayag na may personal na atake. Yung mga paratang na tampered at yung mga pang-iinsulto, di po ba? Kung may nakakahiya man, ito ay hindi ang pagbahagi ng katotohanan. Ang nakakahiya, yung pagbaluktot ng usapan o pang-ilihis ang isyo at idamay ang iba para palabasing pari-pariho lang. Di ba? Para talagang gustong idamay, pari-pariho lang umano. Ang katotohanan ay malinaw. May pagkakaiba ang responsableng yung pagpaliwanag kaugnay sa katotohanan, yung pagsagot at hindi personal na atake.